Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao ang nag-aasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinagaharian ng Diablo ang masamang damo. Ang kaaway na nag-aasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila sa kanyang pinagaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagaliit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin siya. My dear friends, kilala niyo po ba kung sino ang Mr. Pure Energy? No? Si Gary V. No? May kanta po si Mr. Gary V na may lyrics, Natutulog ba ang Diyos? Mga kapatid, minsan natatanong natin, natutulog nga ba ang Diyos? Bakit natin ito na itatanong? Dahil may nakikita tayong kasamaan. May nakikita tayong paghihirap dulot ng mga masasamang gawain. No? Merong karahasan na parang nagahari na sa sanlibutan. Karahasan sa iba't ibang dako ng mundo. Kasamaan na parang nagahari na at laging napaparusahan ang mga mabubuting tao. Kaya napapatanong tayo, may ginagawa ba ang Diyos? Nagpapawalang bahala ba siya? Mga kapatid, hindi po natutulog ang ating Diyos. Hindi po natutulog ang poong Jesus Nazareno. May plano ang Diyos. Meron siyang tinakdang plano. May mas malaking picture, no? May ginagawa po ang ating Panginoon. Kaya dapat mas palalimin pa natin ang ating pananampalataya at tingnan nasaan ang ating Diyos sa mga panahong ito, no? At kung ano ang kaniyang malaking plano. Sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus
na hinding-hindi magwawagi ang kasamaan. Tinanong siya ng mga apostoles, Jesus, turuan mo naman kami ng kahulugan ng talinhaga ng masamang damo sa bukid. At paano ito in-explain ng ating Panginoon? Sabi niya, ang masasamang damo sa takdang panahon, sa katapusan ng panahon, ay susunugin. Ang mabuti namang binhi ay maghahari at gagantipalaan ng liwanag kasama ang Diyos Ama. My dear friends, the devil will not have the last laugh. No? Hinding-hinding hahayaan ng Diyos na maghari ang kadiliman. Lagi nating isipin, may plano ang ating Panginoon at ang mga nagsusumikap na mamuhay ng tama, ang mga nagsusumikap na isabuhay ang turo at aral ng Diyos kahit sa mga mahihirap na pagkakataon, ang Diyos ay may gantimpala para sa mga taong iyon. There will always be a reward for those people who persevere until the end, who persevere to do the will of God in their life. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hinding-hindi maghahari ang kadiliman. Ang Diyos ay may ginagawa. Ang Diyos ay may plano. At sa huli, ang mga mabubuting tao ay makakasama nila ang ating Panginoon sa kaharian niya. Amen.